Eyo, what's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kamusta ang araw mga kapatid? So eto, matapos ang nangyaring botohan, eleksyon at sa oras ng recording nitong videong to, eto na ang resulta ng halalan 2025 senatorial race mga kapatid. Wala tayong pakialam kung dun sa mga mayor-mayor muna ngayon, dito tayo magfo-focus. So eto, ang 18 mga tumakbo at eto ang kanilang mga bilang mga kapatid, no. Ngayon ay nangunguna, syempre wala nang makakaalis sa pwestong 'to mga tol, malabo na 'yan. Nangunguna si Bongo ng PDP laban Team Duterte 'yan. Sumunod naman ang Aquino, Bam, mga kapatid, Dilawan o Pink, depende kung ano siya ngayon. De La Rosa, Bato, PDP laban, Team Duterte rin. Tulfo, Erwin, Lakas, no? Ano to, team ano to no, Alyansa Bagong Pilipinas. Pangilinan Kiko, 'yan, Liberal Party. At Lacson, Ping, Independent. Soto, Tito Soto, 'yan, NPC. Marcoleta Rodante, Independent din. Cayetano Pia sa bilang na ikasyam. At ikasampu naman si Villar Camille, 11 si Marcos Aimee at ikalabing dalawa si Lito Lapid. Yung ikalabing-dalawa mga kapatid, medyo ano pa yan, alanganin pa yung lagay niyan. Kasi sa isang araw, isang 3 oras, 5 oras, ang laki ng pwedeng magbago lalo na kung hindi naman din ganun kalayo pa yung lamang. Nasa ilan ba lamang ni Tulfo, Ben Bitag. Pero pag naging senator to si Tulfo mga kapatid, ito si Ben Tulfo imagine mo, meron ng 3 senator na Tulfo. Kumbaga sa dynasty talagang wow, dynasty yan mga tol. Tignan mo, di ba, Raffy Tulfo, senator na siya. Erwin Tulfo, number 4 yan, medyo malabo na matibag yan. Basta yung top 5. Top 5 medyo malabo na matibag yan. Siguradong senator na to, Erwin Tulfo. Di dalawa na senator na Tulfo. Imagine mo kung biglang papasok to si Ben Tulfo. Di 3 na Tulfo ngayon mga kapatid. Senator, 3 Tulfo. No? Grabe yon. Ngayon, eto na. Ika-14 si Bong Revilla. Yan. Pwede pa sila mag-agawan nito ni Ben Tulfo, 13. Tapos Binay, 15. 16, Benhar Abalos, 17, Bosita at 18, si Manny Pacquiao. Yung mga sumunod dyan mga tol, wala na, kailangan na nila mag-concede. Talo na talaga sila. Ngayon, ito pag-usapan natin. Etong resulta ng botohan. Wala tayong pag-uusapang dayaan, wala tayong pag-uusapang minanipula o kung ano mang mga milagro nangyari. Kasi ako mga kapatid, naniniwala ako, kailangan nating irespeto kung ano yung lumalabas dito. Kung magsasabi ka mang na may dayaan, may dinaya, mga ganyan-ganyan mga bagay, kailangan mo muna magpakita ng matinding pruweba bago ka magsasalsalita. Kasi kapag magsisisigaw ka lang daya, ganyan, tas wala ka namang maipapakita, di anong magiging selbi-selbi nun? Di ba wala rin? Nagsasayang ka lang ng laway. So hindi tayo magsisisigaw dito ng dayaan-dayaan kasi wala tayong ebidensya dyan. Kung ano yung naririto mga kapatid, yan ang kailangan nating kilalanin at irespeto. Kasi ito yung partial and unofficial, partial and unofficial mga kapatid, na na tawag dito na result. No? So dito si Bongo mga kapatid, mga kapatid, kasi si Bongo alam nyo na medyo malakas talaga to kasi ako mismo personally sinabi ko nga sa inyo doon sa malasakit hindi naman niya pera yun hindi niya pera yun. Pero kasi yun yung isa sa mga nagawa niyang maraming natulungan so tumatak sa isip kasi ng mga tao yun. Basta ang isang inilagay mong lingkod bayan, meron siyang ginawang proyekto o meron siyang ginawang bagay na nakaapekto sa buhay ng mga tao, ibig sabihin nakatulong, hindi ka nila makakalimutan. Ako mismo mga kapatid, natulungan ako ng malasakit na yun Hindi ko naman sinasabing galing sa kanyang pera yun Pero kung walang ganong proyekto, di wala ring tulong na matatanggap, di ba? Tapos Aquino, Bam, 'di ba? Ito matapos na maligwak sila nung nakaraang mga eleksyon, ngayon ay nagbabalik. Siguro mga tol, na miss na ng mga tao dahil yung mga nakaraang ibinoto nila nag-away-away din. Tapos yung ibang naiboto nila talagang as in walang ginawa.
walang nagawa at walang ginagawa, no? So ngayon, naghanap sila rito ng mga may ano na, may credentials na mga tol. Merong na mga nailistang naipasang batas, nagawang batas, naitulong, no? Pina-remind sa mga tao, 'di ba? Sinong iboboto mo? Eto, bago pa lang 'yan eh. 'Di ba? Paano mo sasabing epektibo 'yan? Paano magiging epektibo yung ngayon pa lang tutungtong, 'di ba? So ngayon, ito inilagay ng mga tao. Tapos Bato de la Rosa, mga kapatid, PDP laban, alam naman natin yan, kanang kamay ng Duterte yan. Kung gaano kalakas ang Duterte, mga kapatid, ganun din magiging kalakas yung kanilang mga ine-endorso. Pero syempre, kahit na malakas yung kanilang mga ine-endorso, mga tol, siguro kahit papano natuto na yung mga tao, no? Ayaw din ng mga tao ng isang buhos kayo diyan straight. Do may mga bumoto ng straight pero hindi kasi maganda talaga kung ang ilalagay mo dito sa mga Senado isang helerang ganon kasi wala na magiging opposition nun, hindi na magiging balanse yung takbo, mga kapatid, no, ng ating Senado kung isang alyansa lang lahat yan. Kailangan kasi talaga balansehin eh. Ngayon, eto Erwin Tulfo, mga kapatid, no, Malakas Erwin Tulfo, mga kapatid. Kiko Pangilinan, ganun din. No? Medyo may katagalan na to si Kiko Pangilinan, so marami na rin siyang napatunayan at siguro na-miss na rin ng mga tao, no, yung kanyang paninilbihan muli bilang senador kumpara dun sa iba na ayaw na siguro nilang ilagay. No, Ping Lacson, ganun din, mga tol. Ito, na-miss na rin siguro nila. Tito Soto, namamalagit, nananatili. Eto, bago. Eto, kapatid ko to eh. Rodante Marcoleta, marami nagsasabi, mga kapatid Ako ni minsan, sa lahat ng ating pagre-reaction sa kanya, siya ay na-involve sa isang kontrobersya about doon sa West Philippine Sea. No? At sinabi niya na there's no such thing as West Philippine Sea. Ako nilinaw ko na yan eh, dun sa reaction ko eh, kaso sad to say, walang naniniwala, walang nakikinig. Hindi naman pro-China, mga kapatid, no? Si Marcoleta, ang sinasabi niya kasi rito, sabi ko nga 'di ba, naging ano siya eh, tawag dito, naging technical siya masyado doon sa term na West Philippine Sea. There's no such thing as West Philippine Sea kasi hindi pa nga yan nakalagay doon sa official basta yung map na kinikilala ng buong mundo. Doon, nandirito na siya ngayon sa Google Map. Pero ayon nga rin sa ibang mga eksperto, hindi naman kasi Google Map ang magsasabi o magdidikta kung eto ba'y legal o hindi. Diba? Kung yun ang kinikilala ng mga tao, ilalagay ng Google Map para at least mas madali mong puntahan. Ngayon, si Marcoleta ba, mga kapatid, si Rodante Marcoleta ba ay pro-China? Ako hindi. Mga tol, naniniwala kasi siya sa West Philippine Sea. Alam niyang atin yun. Hindi lang talaga nagkasundo doon sa tawag o doon sa katawagan. Hindi dahil sa kapatid ko to sa iglesia, mga kapatid. Pero hindi talaga siya pro-China. Maniwala kayo sa hindi, ayaw nyo, bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi ko naman kayo pinipilit. Diba? Ngayon, eto, Cayetano Pia, number 9. Okay? Sumunod, Villar Camil. Nasangkot siya sa kontrobersya nitong mga nakaraan, pumasok pa rin siya sa bilang na 7,296,803. Marcos Aimee. And Lito Lapid. Eto, Lito Lapid, nasangkot din to sa mga kontrobersya nitong nakaraan about sa mga pogo-pogo naman, mga tol, no? Tapos eto na, Ben Tulfo, Bitag. Yan. Bong Revilla. Wala, ewan ko kung Bong Revilla, kung may pag-asa pang makapasok, pero ayaw na rin kasi ng mga sa kanya eh. Tapos Binay Abi, medyo malabo na rin, 15, 16 Abalo, 17 Busita Colonel, and 18 Manny Pacquiao. So kung mapapansin nyo rito, mga kapatid, ilan sa mga to ay naging matunog, naging maingay ang pangalan nitong mga nakaraan. Pero parang hindi nakaapekto, mga tol, no, yung mga pag-iingay o yung mga pangalan nila dito sa eleksyon. Diba? Halimbawa na lamang ay Manny Pacquiao. Syempre, sinong hindi nakakakilala kay Manny Pacquiao, diba? Busita, ganun din. Lalong-lalo na sa mga rider. Yan, dyan maingay si Busita eh. Abalos, mga kapatid, naging matunog din siya nitong nakaraan dahil sa pag-aresto kay Kibuloy. Kibuloy, no? Napakalayo din.
Binay, hindi na rin na makakapasok ngayon at Bong Revilla eto dahil nga sa sa mga issues niya rin, mga kapatid. Tulfo, Ben, Bitag, ganun din. Ngayon, maraming sumisigaw sino magboboto kaya ganito, may kaso, may ganyan. Mga tol, lahat naman ng mga nakikita nyo rito Sino ba malinis dito? Bongo, meron din mang issue. Bam Aquino, meron din. Bato de la Rosa, Tulfo, ewan ko, wala ko masyadong narinig na issue kay Tulfo, no? Pangilinan, ganun din. Lacson, ganun. Tito Soto, wala masyado ako narinig. Marcoleta, ang tanging naging issue lang naman sa kanya, mga kapatid, etong sa West Philippines silang. Pero malinaw naman yan sa mga tao na hindi siya hindi naman siya pro-China, mga tol. At saka pagdating sa Kongreso, mga kapatid, tingnan nyo na lang kasi yung track record, no? Para hindi na ako mag-e-explain sa inyo. Cayetano, Pia, eto. Camille Villar, Amy Marcos, nasasangkot din sa iba't ibang mga controversial, Lito Lapid, ganun din. So lahat naman yan, mga kapatid, merong talagang kinasasangkutan na kung hindi man malaki, maliit, may mga issue silang kinaharap. Pero gayon pa man, ang titignan nyo kasi may nagawa na ba sila sa bayan, at ano ang tinitignan ng mga tao na magagawa pa nila kung bakit sila ngayon nasa posisyon na ganito, na ganyan, 'di ba? Ngayon, ito ang natin, mga kapatid, ito ang tawag dito, ito ang result ngayon ng senatorial race, mga kapatid, no? At ako'y nagagalak dahil ang mga Pilipino ay hindi tayo bumoto ng hindi bumoto ng ibang, alam nyo na, talagang makikita naman natin na wala talaga kahit anong gawin nating bali-baliktad, wala talagang mangyayari pag yun ang ibinoto mo So, okay na to, okay na tong itong result na to, mga kapatid. Galang na lang natin kung ano pa yung susunod na mangyayari dito sa resultang yan. Galang natin kasi kailangan naman din talaga natin pagkakaisa. So bilang isang Pilipino, mga tol, ikaw, ano ang masasabi mo sa resulta ng senatorial race o election, this 2025 midterm election, mga kapatid? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.